ready na. So guys, give it your best, give it your all, no? I-welcome nyo na matindi yung ating speaker. Open your ears. Buksan nyo rin ang mga notebook nyo. Ready nyo yung pen nyo. Take kung ano yung mga ituturo nito kasi I'm sure sasabog ang negosyo nyo dahil sa mga ituturo nito. So, without any further ado, I would like to introduce our Gold Director, one of the youngest Gold Director, okay? Straight from Canada, okay? KD Labrador. Ayun. Grabe. Good afternoon, Philippines, and good morning po. Training tonight. May excuse ako. Ayan, joke lang. Okay, pero hopefully maganda ang araw nating lahat. And grabe guys, cut off na naman. Imagine, ang bilis ng isang linggo. Hindi mo nga mapapansin, patapos na pala yung July. Grabe, sino dito? Ayan, mag-type 1 tayo kung parang ang bilis ng 2020. Mag-type 1 naman tayo guys para interactive naman tong training natin. Ayan. Imagine guys, another cut-off has been done. So hopefully, the cut-off that happened, napalapit tayo sa mga pangarap natin. Kasi yan yung lagi kong i-make sure mo na itong linggo na to, mapapalapit ka sa pangarap mo. Kasi kung hindi, may ginagawa kang mali. Ayan. Pero ayan guys, it's an honor. Ayan, it's an honor. Ayan. It's an honor to be invited by one of the best mentors. Grabe, kakatrain na lang sa amin kahapon talaga. Si Mentor Ron. Ay, nako, sabi ko na nga ba. Pag ito nagbukas ng camera, grabe, sobrang pogi. Imagine guys, sino hindi mapapataw sa iyo sana pag yung upline mo, Ian Veneracion, ano ka ng teteng, yung amin, James Reid lang eh. hopefully wala dito si Mentor Jericho, di ba? Pero Ian Veneracion, i-ABC niya sa guest nyo. Di ba? Tingnan mo, yung nagtuturo sa akin dito, si Ian Veneracion. With you guys today, and talagang looking forward na may guest speaker. So is either matatagal, mabibilis yung iba babag. Okay, gold ka in 6 months, in 1 year, in 2 years. Ang mahalaga, mag-gold ka. Yan. Ilagay mo na sa isip mo. Sabi nga ng upline nyo ni Mentor Ron, if you believe, you're already halfway there. Yan, di ba? So, apply agad ang natututunan. Kahapon lang yan, guys. Pero yan nga, based on my experience for the past 10 months, yun yung goal ko tonight is mapasa sa inyo. Ano nga ba yung ginagawa ng Team Canada? Kasi for sure, nakakabaliw naman talaga. We have the fastest diamonds intensity. Imagine, yung mentor po namin, yung upline po namin, 15 months tuloy. Ayan, tama, 15 months. Diamond Director, anak ka ng 15 months. Imagine that, diba? So, talagang nakakabaliw, and that's the reason din bakit nga ba I'm here tonight is to share bakit nga ba napakaganda na yung business natin ngayon online. Kasi for sure, yung mga nandito na matatagal na sa network marketing, di ba? Nakakapanibago nung nag-umpisa tayo ng online, especially yung nag-quarantine sa Pilipinas. Yung wala nang, yung makikipagkape pa, yun pala, pepresentahan lang. yung wala na yung pupunta sa restaurant, magpapapansit pa, yun pala, dala-dala na yung laptop, di ba? Wala nang ganun-ganun ngayon kasi lahat nasa Zoom na, di ba? So yun yung maganda doon, guys, na sabi nga ni Mentor Regina, we're living in the informational age wherein, di ba yung mga parents or yung mga, sabihin natin, yung may mga edad na, okay? Ayan, di na ako nagsabi ng age, okay? Yung may mga edad na, di ba, parang before, wala pang wifi, wala pang internet. Kasi imagine, kung may wifi na before, sigurado, pinapanood nila online si FTJ. Yan. So, aminado, yung iba siguro dito, di ba? Pero imagine, that's the leverage, the advantage na meron tayo ngayon. Kasi imagine,
wifi or data or internet connection lang yung kailangan mo, kayang-kaya mo nang maging milyonaryo. Imagine the struggles ng mga nasa iyo sana before na kailangan pa nilang bumiyahin ng 3 hours, 4 hours, pumunta ng office, magpe-present lang, or gagastos pa ng 1,000 pesos para lang mag-present sa Starbucks, para lang mabaliw yung guest na may pang Starbucks siya. Yan lang yung mga tipong ganun, di ba? So imagine lahat online na lang, di ba? So take the advantage na ito. Ewan ko kung ano dapat sabihin ko tonight or today, yung i-share ko sa inyo is paano nga ba yung tamang prospecting or paano nga ba namin ginagawa or ano yung effective na way into prospecting and inviting. And ang goal ko talaga sa inyo, sa atin dito tonight is talagang ma-educate lang naman talaga and makorek natin. Kasi ganito yan mostly ng mga tanong na natatanggap natin is Coach, paano po ba kayo mag-invite? Coach, paano po ba kayo mag-prospect? Coach, paano po ba kayo mag-prospect at mag-invite? O, di ba, pinagsama lang. Pero imagine this, we all know paano. Kasi simple lang naman you just have to open up, tapos dali mo lang sa presentation, presentahan mo, ganun lang naman, di ba, yung paano. But what others doesn't know or what others has it wrong is talagang mali yung mindset sa pag-i-invite, sa pagpo-prospect. Kaya nahihirapan, 'di ba? And that's why I'm here tonight. So I'm your angel for today. Yon, 'di ba? Sana all angel. And I'm here tonight para matulungan kayo sa mga nag-struggle na din, sa mga nahihirapan, and sa mga talagang yung feeling nyo na parang bakit sa'yo sana ang hirap mag-prospect, bakit sa'yo sana parang hirap na hirap ako mag-invite, tapos ngayon online pa, bakit parang ganon? And guys, imagine this. 15 months pa lang po yung team namin. Pero imagine, lahat yon solid online. So meaning, possible na possible talaga siyang gawin. 'Di ba? So, ayan, without further ado, ayan, laging sinasabi ni Mentor niya, nagaya na rin ako So, simulan na lang natin kasi, syempre, makakahato pa tayo. And congratulations everyone sa lahat ng nag-income last week. And sa mga Grand Advance, grabe nakakabalo yung Pilipinas, 6 yung bagong gold directors. Imagine that. Tapos imagine yung iba siguro dito, nag-iisip pa kung totoo nga ba yung isa na, kung totoo bang kikita sila dito, totoo ba silang yayaman dito. Guys, the more na nag-iisip kayo, naiiwan na kayo. So, ayan. And tonight, itakal natin yung dalawang most important skill pagdating sa business natin, okay? But before that, magpapakilala muna pala ako sa inyo, okay? So, ayan, ako nga po pala si KD Labrador, so hindi po ako tumatahol, halata naman, nagsasalita ako. Pero, information technology major din po ako, so katulad din po ako nila Mentor Lawrence, nila Mentor Caleb. So, in no time, hahabulin po natin yan, di ba? Lifetime bonus qualifier, PPPS is the king kumbaga. And also, Alberta Top 10 Growth. So, yung Alberta po parang region dito sa Canada. So, kumbaga dyan, parang Region 1, Region 2, yung tipong ganon. So, sa buong province, pasok po ako sa Top Growth. And then, Top 20 Associate Sponsors sa buong America and Europe. Executive Builder Summit, Elevate and Leadership Summit Qualifier. Imagine, 3 free travels na po yung na-qualify ko. For the past 10 months na ginagawa ko tong business na to. And I'm currently a gold director. Actually, the youngest gold director. Ewan ko sa intensity lang or baka sa buong mundo pa. Ayan, so youngest pa lang po ako sa Batabay. Hindi, joke lang, okay? Pero unang-una, congratulations, you have made the right decision. Yan na yung laging yung tatandaan. Okay, so imagine kung wala kayo, baka yung iba dito nagti-TikTok, yung iba dito nagne-Netflix, yung iba dito nakikipag-date, pero imagine you chose to be here with me today. So I'll make sure that I will make the next. Hindi po tayo aabutin ng 1 hour, okay? So relief na yan, okay? So walang aantokin. Hindi po tayo aabutin ng 1 hour. So mga 59 minutes and 30 seconds lang po. Ayan. So simulan na lang din po natin para wala na pong mainip, okay? So ayan, konting background about myself. Actually, lumaki po talaga ako na lolo't lola yung nagpalaki sa akin. So, ako po yung
Meron po ba dito ang mga OFW? Kasi yung nanay at tatay ko po, ever since I was a kid, OFW na po talaga sila. Alam niyo yung malapit dito, yung nanay at tatay ko po sa Taiwan, talaga sila nagtatrabaho. Tapos, ayun nga, nabuo ako. And then, umuwi po sila ng Pilipinas, pinanganak ako. Tapos bumalik na agad sa Taiwan. Aba, ginawa ba akong baggage claim? Yung umuwi lang ng Pilipinas para iwan ako, tapos bumalik ng Taiwan sa, 'di ba? So lumaki din po ako talaga na syempre lolo't lola yung nasa tabi. And talagang for sure dito sa mga lumaki sa lolo't lola, alam niyo naman siguro yung disiplina na ginawa sa inyo ng inyong grandpa and grandma, 'di ba? So ayan, imagine, before po ako nag-Canada, 10 years ko pong di nakita yung tatay ko and 9 years ko pong di nakita yung nanay ko. Okay, so matagal-tagal po. So almost 1 decade or 1 decade na po talaga yan. And dumating po ako dito sa Canada, 2015 na. 'Di ba? So why did I start Isana? Ako po yung taong hindi po katulad ng reason nila Mentor Caleb, nila Mentor Ron, bakit ako nagsimula ng Isana. Actually, imagine, napakababaw po ng reason ko bakit ako nagsimula ng Isana. Okay? Ito po talaga yan. Last year lang po to, niregaluhan ako ng parents ko ng bagong sasakyan para daw maraming girlfriends. Hindi, joke lang. Baka mamaya sabihin nyo, hindi. Okay, so, ano lang, parang gift lang. Ayan, di ba? Sana all ginigift na ng car. So, ayan po yung car ko last year. Pangalan niya po is Amanda. O, di ba? Napaka-sexy ng pangalan kasi sexy din yung may-ari. Kinompliment yung sarili. Imagine, yan po si Amanda, pero sabi nga nila, not everything will stay permanently. So imagine, 3 months lang po yung inabot ni Amanda, naging positive na po siya. Hindi, joke lang. Yan po yung binangga ni Amanda. Ito na po yung nangyari kay Amanda after 3 months. Okay, so hindi po tumagal si Amanda. Imagine, na-injured. Hindi na pala na-injured. Namatay na si Amanda. So total wreck po talaga yung car and talagang hindi na pwedeng buhayin. And because of that, yan po yung naging reason ko bakit mas pinahalagaan ko pa yung buhay ko. Kasi imagine, I was lucky. Looking at this picture, yan po yung the day of accident. Kung makikita nyo, putok yung airbag, hindi makalabas sa pinto, tapos may mga barbed wire pa na almost na pumasok pa sa loob. Dito ko pa na-realize na grabe pala, no, ang swerte ko. Kasi it could have been the end or eto, ngayon, nung nabangga ako, na-realize ko, ba, buhay pa ako, di ba? So imagine, nung na-aksidente nga po ako, imbes na nalungkot ako, ngumiti pa ako. Kasi imagine, looking at it, siguro nakakalungkot na sirang-sira yung sasakyan mo. Pero imagine, mas masaya, mas ano pa rin eh, mas nakakainganyo pa rin na buhay ka. Kasi alin yung mas malaga, yung buhay ng sasakyan mo, buhay mo. Di ba? So imagine, diyan ko po talaga na-realize, yung for sure narinig nyo na yung linya na you only live once. Di ba? Yeah, sasabihin ng mga kaibigan yan, YOLO, gawin mo. Yan. Mali yan. Bakit? Kasi you live every single day but you only die once. Yan na po yung itatatak nyo sa isip nyo. And that's why in life, sabi nga, you can either spend your time, waste your time, or invest your time. So tanongin nyo, yung ginagawa nyo ba ngayon, magiging thankful ba yung future self nyo? Kasi kung hindi, wag nyo nang gawin eh. Kasi useless. Promise. Pinagsisihan ko na yan. Di ba? Imagine. Ako, siguro, the reason bakit hindi pa ako nadedo, sabi ko, siguro may purpose pa ako na hindi nagagawa dito. Siguro may reason pa. Bakit? 'Di ba? And that's why, doon ko talaga na-realize. Sabi ko, after that accident, nabaon ako sa utang, ang daming bayarin, tapos wala pa akong trabaho. Nag-apply ako ng trabaho. Kasi kala ko, employment is the key. Kasi ang daming utang, ang daming babayaran. So nagtrabaho ako na nagtrabaho. I work in a meat factory. So imagine guys, yung kasama ko po sa meat factory, mga matatanda pa. And one fact about it, ito yan. Alam niyo yung, ako yung pinakabata doon, syempre, mabilis din kumilos. Ito pa yung pangit dyan. Ako yung pinakamabilis doon, sabihin na natin, pinakamasipag na rin, pero mas mataas pa yung sinasweldo nila. Kahit sila, tamaran nila, same pa rin yung sweldo nila. Tapos ako, sa sobrang sipag ko, walang nangyayari, di ba? Imagine, doon ko na-realize bakit parang nakita ko na rin yung sarili ko na parang bakit ang hirap magtrabaho? Parang hindi fair na by the hours ka binabayaran. Bakit hindi by the effort? 'Di ba? So ayun, thankful na lang talaga ako dahil dumating tong tao na yan. Yan po yung upline ko, si Upline Lerens. Okay, so kabarkada ko na po siya before you sana. Pero ito yung maganda dyan. Siya po yung one of the typical networkers. Bakit? 3 beses niya po talaga akong invite. 3 beses sa chat, kung titingnan niyo po yung timestamp,
Ito pa, 2 beses in person pa, tinawagan, tara, mag-coffee tayo. Ayan, for sure may mga networkers dito na ganun, di ba? Yung mag-coffee lang daw, tapos pagdating sa coffee shop, may dala ng laptop. Ayan, di ba? So imagine, ganyan na rin po ako in-invite, pero in that 5 times, 5 beses ko rin po siya ni-reject. O, di ba? Pabebe ang ate mo. Di ba? So imagine, sa 5 beses po na yon, hindi ko po talaga pinagsisihan. Bakit? On the 6th time, that was the time na na-accident ako. On the 6th time, doon na po ako lumapit sa kanya. Nakita ko yung post niya na sinabi niyang, you can earn from home. So ako na mismo yung nagtanong. Sinabi ko, kuya, ano po ba yung ginagawa niyo? Baka naman pwede mong i-open up. O, di ba? Kapal na mukha ako after 5 times kong i-reject. So ngayon, kung kaya yung nag-uisa na ngayon na before ni-invite kayo tapos na-reject na ng reject, siguro sabihin na lang natin na wala tayong karapatan magreklamo pag nare-reject tayo. Kasi before nang reject din naman tayo, di ba? So imagine, on the 6th time, ako na po yung lumapit sa kanya. Ito pa yung malupit dyan. Na-lock-in niya po ako Monday 8 p.m. Pero imagine, napresentahan niya ako Friday 11 a.m. Bakit? On that timestamp, between nung Monday 8 p.m. hanggang Friday 11 a.m., puro excuses po ako. Sinasabi ko lagi na, ay sorry kuya, may school ako bukas. Pero actually, anong ginagawa ko? Nanonood ng movie. Sinabi ko the next day, sorry kuya, busy po ako. Pero anong ginagawa ko? Nag-ML. Tapos, the next day, sorry kuya, ang dami ko pong ginagawa. Anong ginagawa ko? Nakipag-date sa jowa. Ayan, yung jowa ko po na yon, ex ko na ngayon. Yeah, di ba? And the next day, anong sinabi ko? Sorry kuya, kakain po ako sa labas, pero ayun, nanonood na naman ng movie. Until dumating yung Friday, parang ako na lang yung nahiya. Sinabi ko, grabe, bakit kaya ayaw akong lubayan itong tao na to? So, nagpa-present po ako 11 a.m. ng Friday. Ito pa yung malupit dyan, guys. Nung presentahan po ako, wala po akong idea about sa Complan. So, nung sinimulan na yung Complan, literal, wala akong naintindihan. Pero nung sinabi nung upline ko, to get started, kailangan mo lang 200 points or the products. Aba, binigay ko agad yung name ko, yung card ko. Wala nang isip-isip pa. Kasi sinabi ko, ang ganda ng products. And guys, founder pa lang po, napapay in na talaga ako. Kasi I'm one of the people na naniniwala talaga sa power of health. And nakita ko, founder ng Yesana, scientist. Kaya nga nakakabilib, di ba? Kaya ang sarap i-share ng Yesana. So in that time, dyan yung marirealize talaga na no means not now. Hindi dahil ngayon, ayaw nila or ayaw mo, hindi na forever mag-work yan. Di ba? So, imagine, the time will come, the right timing will come, yung mga pinoprospect nyo, in-invite nyo, magjo-join din yan. Malay nyo, hindi pala pang gold run nyo, pang ruby nyo pala. Malay nyo, hindi pang ruby, pang emerald pala. Yun pala, pang diamond. O, di ba? Malay nyo, pang 10 star nyo pa, di ba? Tsaka lang sila nag-join. Imagine that. Maybe not now, pero not now doesn't mean na always not now na yan, di ba? Dadating din yung right timing, kumbaga. So, nag-pay in po ako, guys. Ito po yung, kumbaga, parang F3 ng next gen, ng intensity. Yan, joke na. Kulang po kami ng isa. Wala dyan na isa. Pero imagine this time, director pa lang po si Upline Jericho, si Mentor Jericho. And this time yung upline ko, builder pa lang. Pero ngayon, Mentor Jericho is currently a diamond director. And yung upline ko po is currently a silver director. Okay? So, a lot can happen in 10 months. Pero imagine, in 10 months, yung 10 months mo, lilipas at lilipas pa rin naman yan. Ang tanong, anong ginagawa mo sa 10 months mo? 'Di ba? Ask yourself. Kumbaga. So guys, nag-umpisa lang din po ako na nag-purchase ako ng products. 200 points po yung promotion dito sa Amerika. Imagine na lang that, $400. So kung ngayon, nagma-market po kayo sa Canada, sa US, napakadali po mag-market, to be honest. Kasi imagine, dito po ang taas ng employment rate. And pangalawa, yung dito po, sweldo bi-weekly. So every 2 weeks. Imagine that. So, mas madali po talaga mag-market dito. 'Di ba? Kaya mabilis din talaga yung team. Kumbaga, kasi sinabi na namin, kung hindi kami yung magte-take over ng Canada, aba, sino? Malay nyo si Mentor Ron pa, patay tayo niyan. 'Di ba? So, inunahan na, kumbaga. So, guys, imagine, ito rin po yung mga taong nakilala ko within the business. Yung iba po dyan, pumanaw na. Hindi. Yung iba po dyan, wala na. Hindi po pumanaw, okay? So, hulaan nyo na lang kung sino. Pero guys, ito lang yung sasabihin lagi sa akin ni Mentor Caleb.
Nasabi ni Mentor Caleb na not everyone will stay, pero ang tanong, are you here to stay? No matter what. Kasi imagine, hindi na ako magbibigay kung sino yung mga nawala dito. Pero ito na lang yan. Yung mga nagstay dito, lahat, directors and above na yung rank. 'Di ba? Kasi nga, sabi nga nila, not everyone will get rewarded the same. Kasi nga, not everyone will decide to do the same. Okay? So, nagpunta na rin po kami sa mga events. Ganyan na po talaga kalaki yung team namin ngayon and completely growing pa po. And nag-organize po kami ng first event namin, guys. First event po ng team namin. Imagine, 80 people po yung pumunta. First year pa lang po yan. Wala pang 1 year ng team namin. So, imagine kung kayo ngayon, dati, ini-imagine lang po to namin na magkakaroon kami ng team na sobrang laki. Kung kayo ngayon, nag-i-imagine din, trust me, mangyayari yan. You just have to believe and work hard for it. 'Di ba? So, ayan, simulan na lang po natin yung training natin tonight. The inviting principles na natutunan ko lang din po, unang-una, YouTube, and pangalawa kay Mentor DK. Okay? So, and yun yung iba, brainstorm na lang po talaga. Kasi, sabi nga nila, kailangan dito sa sana mataba ang utak mo. Kung di mataba ang utak mo, hindi din mataba yung tiyan mo. Hindi! Kung di rin mataba yung utak mo, hindi rin mataba yung wallet mo. Ayan, di ba? So, ayan, share ko na lang, bakit nga ba mas madali na online? Kasi guys, unang-una, bakit online? Ayan, nakakalibre ka na sa coffee. Ayan, wala ka nang lilibrehin ng kape, ng pansit, or kung saan mo pa dinadala, saan lupalok mo pa minimit yung guest mo. Okay? Pangalawa, very convenient. Nasa bahay ka na lang, ang kalaban mo na lang talaga is dapat layuan mo yung kama mo kasi for sure, pag nagpe-present ka, nasa harap mo yung kama mo, tatama rin ka. 'Di ba? And number 3, bakit online? Kasi imagine, informational age na po tayo, meaning sinasakop na po tayo ng internet. 'Di ba? Dito po sa US, sa Canada, pag wala kang internet, nako, mahirap po ang buhay. 'Di ba? So imagine, kasi hindi naman po dito katulad ng Pilipinas na may lumalabas. Pag pumunta po kayo dito, nako, parang ghost town ang kalsada. Parang may COVID lagi. Ganun po yung kalsada dito. 'Di ba? So imagine, yan yung reason why is it considered na bakit mas madali online, 'di ba? Wala ka nang lilibre ng kape, ng pansit. Nasa bahay ka na lang, laptop mo na lang gamit mo or phone. Tapos, informational age. Sinasakop na po tayo ng technology. 'Di ba? Pero saan tayo magsisimula? Okay, so tingnan muna natin ano nga ba ang goal sa pagpo-prospect, sa pag-i-invite. Ay grabe, may mga downlines din po pala ako na nandito. Imagine, grabe yung sacrifice para lang matuto, 'di ba? Yung iba diyan 4 AM na, 1 AM yung iba, pero nandito pa rin, 'di ba? So, ganyan yung willingness to learn, okay? Stay hungry. Pero ayan, ano nga ba yung goal talaga pagdating sa prospecting and inviting? Ang goal mo talaga pagdating sa prospecting and inviting, napakasimple lang po, 'di ba? Ang goal is malaman mo kung interesado sila or hindi. Baka naman kasi ang goal mo ngayon, lahat ng ini-invite mo gusto mong mag-join. Baka naman kasi ang goal mo ngayon, lahat ng pino-prospect mo gusto mo maging downline mo. 'Di ba? Sometimes it all starts with the right mindset. Kaya bakit ka nahihirapan mag-prospect? Bakit ka nahihirapan mag-invite? Siguro naman kasi maling-mali yung mindset mo on doing those skills. Sabi nga nila, intentionally learn the right mindset and the skill set will follow. 'Di ba? Another goal is, huwag nyo nang i-explain yung business sa chat. Kasi imagine niyo, ganito yan. Paano ko in-explain yung may nagtanong, paano ba yung business mo? Anong sasabihin mo? Ganito yan, may left and right ka, tapos si Jen may 500 points sa akit din sa'yo, tapos si Bob may 500 points sa akit din yun sa'yo. Sa tingin mo, maintindihan ng guest mo yan, di ba hindi? So that's the reason bakit hindi mo pwedeng explain yung business sa chat. Okay? Your goal is to create curiosity nga. And the right mindset, ano nga ba yung tamang mindset sa pag-i-invite? Dapat wala kang pake kung sumali sila or hindi. Kasi guys, imagine, to be honest, ganito yan. 'Di ba? Sa tingin nyo, yung Jollibee, pag may dumadaan ba ng Jollibee tapos hindi pumasok sa Jollibee, nagrereklamo ba sila? 'Di ba hindi? Yung panaderia, dyan malapit sa inyo, ng kapitbahay nyo, pag may dumadaan ba, naglalakad sa kalsada, 'di ba? Hinahabol niya ba, sinisigawan niya ba, "Oy, bumili ka!" Wala namang ganun, 'di ba? Kahit ngayon naglalako ng taho,
'Di ba? Wala siyang pake kung sino yung bibili. 'Di ba? Bahala na kayo yung lumabas ng bahay, kayo yung mag-adjust sa akin. Same thing with your business. Na dapat ang mindset mo sa pagpo-prospect, sa pag-i-invite, wala kang pake kung sumali sila or hindi. 'Di ba? Sabi nga ni Mentor Simon Chan, Usana is a sorting business. So accept the fact that not everyone will join your business, but you're gonna sort out sino yung magjo-join, sino yung mas may kailangan. 'Di ba? So imagine guys, simulan natin with the first step of the day. Ayan. Tackle natin yung prospecting. Okay? So, ayan. Prospecting. Grabe, nung bago po ako, wala po akong idea ano yung prospecting. 'Di ba? Nakikita ko na lang po, nagtatanong sila Mentor Jericho sa group chat, kamusta prospecting guys? Wala akong masagot kasi unang-una hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng prospecting. 'Di ba? So, ano nga ba talaga yung meaning ng prospecting? Nakalagay po diyan. The act, ayan, una, act of building a relationship with your prospect. So, ayan na, the act of building a relationship with your prospect. So, pag sinabi pong prospecting, hindi yung tipong may nag-hi ka lang, hindi po prospecting yun ha. Baka po sabihin nyo, nag-hi ka lang or nag-wave ka lang or nag-message ka lang ng hello, sabihin mo na sa upline mo, upline, nagpa-prospect po ako. Hindi po ganun yan ha. Nakalagay po dyan talaga na it's the building a relationship with your prospect. Pero sino nga ba yung mga pwede nating prospectin? The qualified lead that can benefit from the products or services of your company. So imagine, tanggapin nyo na hindi nga lahat qualified. Diba? So start with prospect list. Bakit? Ganito yan. Try nyo pumunta ng palengke. Tapos wala kang grocery list. Ayan. Diba? Anong gagawin nyo? Parang nanay ko sa grocery store, dadaanan lahat ng aisle. Alam niyo yung tipong sasabihin niya lang, bibili lang ng mantika, pero actually, binili na yata yung buong grocery store. Di ba? For sure, may mga nanay na ganyan, yung mamamalengke lang daw, tapos iikutin na yung buong palengke. Same thing with the prospect list. Guys, learn from my experience. Meron po akong prospect before. Kina-qualify ko siya, tinanong ko siya, saan ka nga ulit nagtatrabaho? Ayan. Tapos, sumagot. Nasin ko, hindi ko na na-replyan. Ako kasi, mostly, pag nare-reject ako or pag hindi ko nare-replyan, dinidelete ko yung chat. Diba? Pag, kunyari, nare-reject ka, i-delete mo lang yung chat kasi for sure, makakalimutan mo na yan pag na-reject ka eh. Diba? Ito yung malapit. Dinelete ko yung chat, minessage ko ulit siya. Aba, tinanong ko na naman, saan ka nag-work? For the second time, sinabi niya, di ba natanong mo na yan? Ay, sabi ko, ay natanong ko na ba yan? Kunyari, patay mali siya ako, yun pala, na-chat ko na before. Another time, dinilit ko na naman yung chat. Wala nga akong prospect list. Anong nangyari? Aba, for the third time, tinanong ko na naman, saan ka ulit nag-work? Sabi niya, pangatlong beses mo na yan. Tingnan mo, the next time, anong ginawa niya? In-unfriend niya ako. Diba? Imagine, that's why guys, you must have a prospect list bago ka sumabak sa gera. Bago ka mag-prospect, bago ka mag-invite. Kasi yung prospect list mo is magiging guide mo sino yung mga pwede mong balikan, sino yung mga nega sa'yo, sino yung mga na-invite mo na, sino yung mga nag-join sa crossline mo. Diba? Ako nga minsan, nagpo-prospect ako, nasa team ko na pala eh. Diba? Pino-prospect ko, downline ko na pala eh. Yan yung hirap ng walang prospect list. Diba? Therefore, you must start with prospect list. Okay? And know the types of market. Meron po tayong warm market, meron po tayong cold market. Ano yung warm market? Ito po yung mga kaibigan mo, kapatid, kapuso, o di ba parang TV lang eh. No? May GMA, may ABS, tapos may TV5. Ayan. Yan yung mga kakilala niyo. So know the types of market. Cold market, ito po yung mga hindi niyo na po kakilala. And for sure, alam niyo na to eh. Pero may dalawa po tayong uri ng market na extra. Meron pong lukewarm market. Ayan, lagyan natin. Lukewarm market. Ito po yung mga taong minessage mo lang kasi kaka-join mo lang ng networking. Yan po yung lukewarm market. Yung tipong 10 years na kayong di nag-uusap, pero minessage mo, inaya mo mag-copy kasi nga nasa networking ka.
Yan po yung mga lukewarm market. And then meron po tayong pang-apat na kind ng market, yung hot market. Ito po yung mga taong hot. Hindi po. Okay, hindi. Yung hot market po is, ito po yung mga taong lumalapit sa iyo knowingly na gustong-gusto nilang malaman kung ano yung ginagawa mo. Okay? So, dapat alam niyo yung types of market niyo. Okay? So, how to find prospects, Facebook edition. Okay? So, ako po ngayon, nag-explore pa po ako sa Instagram, pati po sa TikTok. Ayan. Actually, may na-lock-in ako galing sa TikTok. Di ba? So, hanapin nyo kung saan kayo magaling. Pero ito yung maganda sa Facebook, unlimited po talaga yung way to find your prospects. So, ito, tingnan nyo. Ito po yung pangkaraniwan na Facebook profile ko. So, pare-parehas lang po tayo ng Facebook profile. Sabi nga ni Mentor Jericho sa akin, guys, imagine, pare-pareho lang naman tayo ng pine-present. Pare-pareho lang tayo ng company. Pare-pareho lang tayo ng products. Pare-pareho lang din tayong may Facebook. So, bakit ikaw hindi ka yayaman? 'Di ba? Imagine, pare-parehas nga lang. Kumbaga, 'di ba? So, imagine, ito, meron po tayong 9 ways paano magpalaki ng network, paano po magpalaki ng viewers, paano po magparami ng friends sa Facebook. Kasi guys, ganito yan, ang network marketing, bakit mahirap? Tinuro ko po talaga sa downlines mo. Sa downlines ko, imagine ganito po yan. Kunyari, ito ka, ayan, diamond ka. Tapos, ito yung network mo when you join Usana. Throughout time, you're actually using your network. Nasabihin natin, first week mo sa Usana, ito yung ginamit mo. Ito yung mga taong nakausap mo, na prospect mo, na invite mo. Tapos, hindi ka nga intentionally nagpapalaki ng network. So, the next week, second week mo sa Usana, ito naman yung nagamit mo. Ito naman yung network na natap mo. Tapos, umabot na ng third week, ito na yung natap mo. Fourth week, fifth week, napapansin mo, bakit parang ang hirap mag-prospect? Bakit parang ang hirap mag-invite? Nasang industry po ulit tayo. Di ba nasa network marketing? Therefore, you must grow intentionally your network every day. Di ba? Imagine the difference na ganyan yung gagawin mo, na hindi ka nag-a-add ng network. Paano kung gawin mo? Ito ka kasi nga diamond ka. Tapos ginawa mo, first week mo sa Usana, ito yung network mo. Second week mo sa Usana, nagpalaki ka pa ng network. Third week mo sa Usana, nagpalaki ka pa ng network. So tingin mo mahihirapan ka pa niyan? Siguro, pero imagine this, mas madali na. Bakit? Kasi dito, you have the limited source of network na ikaw yung nagli-limit sa sarili mo na ito lang yung network na meron ako. Network marketing nga tayo, di ba? Paano kaya yaman sa network marketing kung wala kang network? Di ba? Therefore, you must know na every day, dapat intentionally kang nagpapalaki ng network mo. Okay? So, yan po yung unang key. Pero ito, paano nga ba magpalaki ng network sa Facebook? Unang-una, meron po tayong search bar. Ano yung power ng search bar? Guys, sa search bar po na yan, dyan po ako nagkaroon ng maraming prospect. Okay? So, anong meron dyan sa search bar na yan? Ito, itry nyo. Kunyari, sa Philippines, pwede nyong i-type unang-una kung taga saan. Paano taga saan? Coach KD, baka naman niloloko mo kung anong taga saan. Ganito, try nyong i-type dyan. Sabihin natin, type natin, kunyari, Makati. Pag tinype nyo dyan, Makati, ayan, Makati City. Tapos, may lalabas po dyan na tab pag in-enter nyo, pag sinearch nyo. May lalabas po dyan na tab na parang pages, tapos may people, tapos may tags, may ganon-ganon. Click nyo po yung people. Ngayon, lalabas dyan yung mga taong taga Makati. O, di ba? Simple. Ngayon, alam mo na kung ano yung kung anong lugar yung tinatap mo na market. 'Di ba? Ito pa, another one. Mag-isip ka ng workplace sa Pilipinas. Kunyari, kunyari na nga example pa, 'di ba? Kunyari, McDonald's. Gusto mong mag-tap ng mga McDonald's worker. Search mo McDonald's. Tapos punta ka ulit, may lalabas diyan, people. Click mo yung people, lalabas diyan yung mga taong nagtatrabaho sa McDonald's. Kung gusto mo nga, gawin mo McDonald's Cebu. O lalabas diyan yung mga taong nakatira sa Cebu, nagtatrabaho sa McDonald's. O di ba? Mas madali. Yan yung power ng search bar. Another thing, second thing is yung, ayaw mag-next, is yung post mo. Okay, guys? Guys, dito, lagi nyo tatandaan, your Facebook is your resume.
So the way that people sees your social media, ganyan din yung tingin nila sa'yo. Therefore, nagbi-business ka, keep it professional. Kasi ganito yan. Kung ikaw ngayon yung nasa Usana, tapos yung mga pinopost mo sa post, sa wall mo, yung heartbroken ka, yung malungkot ka. Guys, imagine this, sino yung ma-attract nyo? Hindi ma-attract nyo rin yung mga malungkot din, yung mga nega din, yung mga heartbroken din. Imagine, guys, learn from my mistake, okay? Ganyan din po ako before. So, sinong na-attract ko, sinong napasok sa business ko, nako, yun pa yung nagpasakit sa ulo ko. Okay? So, therefore, when you're posting stuff, make sure na what you post, you attract. So, always make sure na yung pinopost mo na ba yan, ma-attract ba yan yung diamond mo? Okay? So, control ng pagpo-post natin, ha? Number 3, yung stories. Guys, ang attraction marketing po na tinatawag, ito po yung nagpo-post tayo ng stories. Pero let's keep it for real na nagpo-post ka ng stories, hindi para magmukhang recruiter ka. Hindi para magmukhang recruiting agency yung pinagtatrabahuan mo. Hindi po ganon. Okay? Ang goal po ng attraction marketing or posting on your stories, di ba nakalagay nga doon? Attraction. Andyan yung word na attract. Therefore, you must attract people sa pinopost mo. Huwag pong puro business, business, business. Ano mangyayari? Yung audience mo, yung Facebook friends mo, magiging acne. Magugulat ka na lang dyan. Imbes na madami yung nagiging viewers ng stories mo, nababawasan pa pala yung Facebook friends mo. Kasi, bakit ba naman to? Kaso sa gabi. Opo, sa gabi po. Ayan. Pero, yung pinopost mo, that is actually, yan din yung magpapalaki ng network mo. Kasi guys, let's keep it real na talagang hindi lahat ng 2,000 Facebook friends mo manonood ng stories mo. Dito mo masosort out sino talaga yung sumusubaybay sa business mo. That's why, unang-una, be active on posting stories. And pangalawa, don't make yourself look like recruiting agency ka, okay? So make sure ang ginagawa mo is really attracting people. Saan mo sila pwedeng i-attract? Sa products. Pwede mo din silang i-attract with the income potential of your business. Pwede mong i-attract sa travel incentives. Pwede mong i-attract with the lifestyle na meron ka, the lifestyle na meron yung mentors natin, yung upline mo, or kung nagsisimula ka pa lang, pwede mong i-attract. One of the main na tinuro ko sa bago kong direct, she just joined 3 days ago. Pero sobrang excited siya itong magmataw. Sabi ko sa kanya, first post mo sa stories mo, mag-post ka ng something na nagpapakita na you are very thankful that you started a new opportunity. Ngayon, ma-attract yung tao. Magtataka yan. Grabe, ano kayang bagong ginagawa nito? 'Di ba? Your goal is to actually add value sa mga tao na nagvo-view ng stories mo. Imagine guys, ako nga po, almost 5,000 na yung Facebook friends ko. 4,900. Ang nagvo-view lang po sa stories ko, around 1.5K. So, ang tanong, nasan yung 3.5K? Diba? And sa 1.5K na yan, hindi pa yan lahat talaga maniniwala sa business mo. Diba? Therefore, you must sort out. Okay? Number 4, number 5, actually, yung mga nagpo-post. Okay? Yung mga nagpo-post sa wall mo. Number 4, pwede mong prospectin. Siyempre yung nag-post. Ayan, pwede mong i-prospect si Kim. Hindi ko rin po kakilala yan. And number 5, yung mga nagla-like, nagko-comment, nag-share ng post nila. Wala naman pong batas ang Facebook na sinabing hindi ka pwedeng mang-agaw ng friends. 'Di ba? So meaning, pwede mo talagang prospectin yung friends ng friends. 'Di ba? Hindi naubos 'yan. Okay? Next thing, yung Messenger. Pwede nyo i-chat yung mga online, pwede nyo i-chat yung mga taong hindi nyo naman kakilala. Huwag kayo mahiya kasi ganito yan, guys. Pag chinat nyo ba, hindi naman kikidnapin yung nanay nyo. Hindi naman kayo magkakasakit. Hindi naman kayo masasagasaan ng tren. Hindi naman, di ba? So, bakit ka matatakot mag-chat ng tao? Kasi guys, imagine dito, dadaldal ka na nga lang. Makikipag-usap ka na nga lang, yumayaman ka. Sa trabaho mo, kunyari call center agent ka, kahit 500 tao yung kausapin mo, hindi ka yayaman doon. Dito sa iyo sana, imagine kunyari 5,000 yung Facebook friends mo, kahit
kahit sabihin natin 30 lang doon mag-join sa business mo. For sure, itong 30 na to, yan, mag-gold ka pa rin yan. Promise. Diba? So, huwag ka mahihiya na mag-chat ng tao. Yan, diba? And kasi ganito yan, pag di mo chinat yan, ako mag-chat yan. Oh. Mamili ka na lang, diba? Number 7 is talagang ito. Wait lang, nawala. Ay, lumabas na pala yung 8. So, hindi na surprise yung 8. Number 7, meron po kaming tinatawag na teleportation. Yan. Kung gusto niyo pong malaman yung teleportation, imagine, nasa Pilipinas ka, pwede ka makapunta ng Canada. So, alam niyo po sa Facebook, pag pumunta po kayo ng Facebook, di ba nakalagay doon yung current city, yung hometown? Pwede niyo pong ibahin yon, tapos punta po kayo sa friends. Sa friends, makikita niyo kung sino yung mga taga doon. O di ba? Napakasimple. So, kung gusto mong mag-prospect sa Basilan, pwede. Mag-add ka ng mga taong taga Basilan. 'Di ba? Kung gusto mo mag-prospect sa saan ba? Sa Bohol. Pwede din sa Bohol. 'Di ba? That's the leverage of doing it online kasi kung saan-saan ka nakakapunta, 'di ba? Imagine nasa bahay ka tapos nasa Palawan yung Facebook mo. Naunahan ka pa ng Facebook mong makarating sa Palawan, 'di ba? Number 8, pages. Guys, ito, sobrang effective nito. Ang dami kong downlines nagtataka. UpKD, paano po ba mas mapadali yung prospecting? Tap the market that you have the same interest with. Kunyari, mahilig ka sa sasakyan, mag-follow ka ng mga pages about cars, i-prospect mo yung mga tao doon. Kunyari, may baby ka, mag-follow ka ng mga baby pages. Mag-prospect ka doon. Kunyari, single mom ka or single dad ka, mag-follow ka ng pages about single mom, single dad. Mag-prospect ka doon. Di ba mas madali? And number 9, syempre yung groups. Ang daming Facebook groups na pwede nating salihan. Don't limit yourself na wala ka ng pagkukunan ng prospect kasi lagi mong tatandaan, unlimited ng prospect, limited ng mindset. Think about this. 5,000 ang limit ng Facebook friends. Kapag may downline ka na nagsabi, upline, wala na akong ma-invite, paalala mo sa kanya, 5,000 ang Facebook friends. Tapos ang friends mo lang pala 300. Anak ka ng teteng. Isisin ko lang yung message mo. Promise. 5,000 po ang Facebook friends. Limit yan. Ang tanong, 5,000 lang ba ang may Facebook? Di ba hindi? So, paano ka mauubusan ng prospect? Di ba? Actually, hindi ka nauubusan ng prospect. Tinatamad ka lang. Yun lang yun. Diba? So, recap natin sa prospecting guys, hindi po nauubos ang prospect. Isaksak na po natin yan sa utak natin. Imagine, si Mentor Ron po siguro, sabihin natin, 30 years old yan, ilang taon pa lang po ako? 19. Kung ikaw, nag-iisip ka, si Mentor Caleb nga ilang taon na? 34. Si Mentor Jericho, 22. Nakikita mo na hindi mauubos yan kasi malay mo, yung prospect mo ngayon hindi mag-join, okay lang yan. Yung anak niyan, magiging downline mo din. Diba? So, it all starts with prospecting. Ngayon, ano naman yung next? Form. Ano yung tamang pag-perform? Diba? For sure, pag tinetrain kayo ng upline nyo, yung ganito, yung tuturuan kayo, dapat pag nagpo-prospect ka, i-form mo muna. Yung tanungin mo muna yung family, tapos tanungin mo muna yung trabaho, tanungin mo muna anong ginagawa sa free time, tanungin mo muna status about finances. Huwag mong pakinggan yung upline mo. Ako na nagsasabi. Bakit? A lot of network marketers, minamaliit masyado anong kayang gawin ng form. But guys, forming a person, this is actually you looking out for similarities na meron ka. Bakit? Kasi when you're trying to sell what you have to people, they wouldn't listen to you unless may connection kayo. And how do you look for your similarities? And that happens sa pag-perform. Yung iba minamaliit. Pag nag-form ka daw, tanungin mo muna status ng family niya. Mali.
Kunyari, tatay mo doktor. Tapos tatay nila doktor. O di ba? That's another topic that you guys can talk to. Kunyari, yung tatay mo, karpintero. Yung tatay niya din, karpintero. O di ba mas madali mag-usap kung anong ginagawa ng tatay niyo? O yung nanay mo, nurse. Nanay niya rin, nurse. O di ba mas madali mag-connect? Because your prospect would feel that such connection na meron kayo, mas madali mag-connect. Parang ganito yan, guys. Meron ba ditong mga Bisaya? Kung meron ditong mga Bisaya, type 1 kayo Kung wala, okay lang. Di ba? Pag Bisaya kayo, tapos pumunta kayo, kasi ako po, nakakaintindi din po ako ng Bisaya. I actually lived in Iloilo before. So, may idea rin po ako about sa Bisaya. Pero guys, di ba pag Bisaya kayo, tapos kunyari, nasa Manila kayo, may narinig kang Bisaya na katabi mo, di ba parang, ay, mare, ay, day! Bisaya ka man, day! O di ba, mas madaling mag-connect. Same thing with prospecting. Same thing sa pag-perform. Mas madali mag-connect pag may similarity kayo. So use forming na hindi nyo lang minamaliit yan. Actually, forming is the way to connect to your prospect. So ngayon, kung nahihirapan kayo mag-connect sa prospect nyo, baka mali yung pag-perform nyo. Bakit? Kasi kung family, yun nga, binigyan ko na kayo ng example. Occupation, kunyari, ikaw nagtatrabaho ka sa ganito, tapos parehas lang pala kayo ng job. Why not talk about it? Recreation, kunyari, siya mahilig pala siyang mag-bike, tapos ikaw mahilig ka rin mag-bike sa free time mo. There's a lot of topics na pwede nyong pag-usapan. Starts with forming. Okay? So, natututo naman po ba tayo? Ayan, so type 2 muna tayo. 2 naman tayo, nakakasawa na yung 1. Kung natututo po tayo today. Yan. Okay, so marami-rami pa tayong keyboard warriors. Okay, so ayan. Tackle po natin yung first 2 prospecting and forming. Okay, so ano po yung next? Next is qualifying. Okay, bakit napaka-importante mag-qualify? Guys, kung hindi pa po kayo nagpe-present, please lang, nagmamakaawa na ako kahit hindi ako yung magpe-present para sa inyo. Please lang, learn to qualify your guest. Bakit? Ang hirap pong matuyuan ng lalamunan. Pangalawa, ang hirap pong gumising ng umaga tapos di pala qualified yung guest. Pangatlo, ang hirap pong matulog ng late tapos hindi pa qualified yung guest. Pang-apat, mahirap po yung hindi ka kakain kasi may guest yung downline mo tapos hindi pa qualified. 'Di ba? Therefore, it is important for us to know paano mag-qualify ng prospect. May ginawa po akong acronym na hindi ko alam na magiging trending pala, di ba? Ito na po yung tinatawag ko na tinapay. Okay? So, may background po itong tinapay na to. Actually, tinapa lang po talaga dapat yan. Pero parang ang weird naman pag tinanong ka ng downline mo na upline, paano ka nagka-qualify? Tinapa? Ano ba? Ang baho pakinggan na ba? Diba? So that's why, dinagdag ko na lang yung why na sinabi ko, pag na-qualify mo ng tama yung prospect mo using this stuff, edi, ba? O, diba? So, it all starts with, taga saan ka? Learn their location wise. Okay? So, tama, amoy lata daw no? Tama Baka yung ma-prospect mo pa, amoy lata din. Nako, mahirap yan. Okay? So, starts with taga saan ka. Kung kayo po yung mga nahihirapan ngayon, mag-build ng topic or ng pag-uusapan, especially online pa. Guys, napakalaking help po nito. Ito po yung nagpa-gold sa akin. Ito din po yung nagparang advance sa downlines ko. Pag tinatanong ko, paano sila mag-invite, ginagamit daw nila to. Taga saan ka? Kunyari yung prospect mo, taga Baguio. Tapos ikaw, taga Cebu. Tinanong mo, taga saan ka? Sinabi niya, taga Baguio ako. Sabihin mo, ay di ba malamig dyan? Gustong-gusto ko rin talagang pumunta dyan Learn to engage conversations. Hindi yung prospect mo yung mag-i-engage sa'yo. Diba? Letter I, ilang taon ka na? Tanungin mo kung ilang taon na. Malay mo, 17 years old yung pinoprospect mo. Anak ka, patay tayo dyan. Baka ma-red flag ka ng DTI. Diba? Ayan, na-click ko.
Letter N, nag-work ka ba ngayon? Why is it important na prospectin mo yung nag-work din especially? Kasi guys, USANA doesn't come free. Hindi po libre ang USANA. And another thing, USANA is not a job. USANA is a business. So kung yung pinaprospect mo, naghahanap ng trabaho, well, hindi po USANA siguro yung perfect na i-offer as a job. 'Di ba? Pero kung yung prospect mo, naghahanap ng something away for finances, then maybe yan. Kasi kung job yung i-offer mo, unang-una, wala ng pera yan. And then, pangalawa, huwag kang mag-expect na magjo-join yan. And pangatlo, mali yung pagpaprospect mo. Diba? Number 4, nag-aaral ba siya? Kasi sometimes, ito yan. Pag nag-aaral ng tao, it is more likely na mahirap ding turuan yan. Ewan ko na lang kung maswertehan nyo. Saludo po ako sa mga students na nag-USANA. Pero, trust me, ang dami ko na pong downlines na naging students. And syempre, studies first. Sabi nga nila, nung nakilala nila yung first boyfriend nila, studies first. Yan, di ba? So imagine, ganyan din yung magiging mindset nila with USANA. Hindi nila saseryosohin yung business kasi nakapokus lang sa pag-aaral muna. Letter P, paano ka nakakaipon? Nako, pag alam mong may ipon yan, kayang-kaya niyang mag-invest, kayang-kaya niyang mag-start with the business. And letter A, anong ginagawa mo sa free time mo? This is a way to know kailan mo siya pwedeng i-lock in. Kailan kayo pwedeng mag-set ng schedule. And then if you qualified the guest right, yeba. Okay? So, another ano po dito, another example po nito is yung man. Ayan. Okay. Yung man po is actually, if may access sa money, syempre may credit card. Kung wala naman, may 2C2P naman po tayong tinatawag dyan. Letter A, authority. Ito po, guys, yung mga president, supervisor, yung may mga may-ari ng businesses, yan po yung mga magaganda ding i-invite. And then, yung taong may network. Baka naman kasi yung in-invite mo, taga-gubat. Tapos, ina-expect mo mag-PPPS in 1 week. Nako, mahirap yan. Una-una. Diba? So, make sure yung pinaprospect mo, if you want, qualify mo ng tama kung may network of people ba yan. Kaya nga, ang dali ngayon malaman kung may network yung tao. Kasi sa Facebook niya pa lang, makikita mo na eh. Diba? Mas madali. Kumbaga. Diba? So, why is it important to qualify? Mas productive po ang presentation, hindi po sayang ang laway ni upline, and mas mataas yung pay-in chance. Okay? Therefore, it is, hindi na po is it is important to qualify. To qualify. Qualify. Okay? So, guys, hopefully after this training, marunong na po tayong mag-qualify ng guest. Okay? So, ito po yung first 3 step. Recap tayo ha. Siyempre, unang-una, prospecting. Unlimited ng prospect. Wala yung form. Okay? Pangalawa po is yung forming. And pangatlo is yung qualifying. It is important to qualify, mas productive ang presentation, mas mataas ang pay-in chance. And then, next thing, dyan na po papasok yung knowing their needs. Why is it important to know their needs? Kasi malay mo, ikaw lang pala yung may kailangan sa kanila more than they need you sana. Malay mo, ikaw lang pala yung may kailangan ng 200, 500 points, kaya mo lang sila ini-invite. Malay mo, ikaw lang pala yung gusto magkaroon ng downline kasi sa batch nyo, ikaw pa yung wala pang downline. Know your motive to mag-benefit. Diba? So, it's important to know their needs. Bakit ganito? Yan po yung tinatawag natin na cherry blossom. Yung needs nila. Ako po, pag nag-present po ako, I'm more likely to tackle sa presentation yung cherry blossom nila, yung need nila. Kasi ang tao, ang nature po ng tao, aminin nyo na po, kahit kayo, oo, ikaw, ngayon, yung nakatingin sa screen, kahit ikaw po, ang nature ng tao, hindi ka makikinig kung alam mong wala kang makukuha dyan.
Therefore, it is important na malaman mo yung needs nila kasi hindi yan makikinig unless alam nila na ikaw yung solusyon sa problema nila. Okay? Ayan, wala po akong COVID. Okay. Pero, ayan po yung first 4 steps natin, yung prospecting, qualifying, form, and knowing their needs. Prospecting, unlimited po ang prospect, limited ang mindset. Okay? Hindi po nauubos ang prospect. Tinatamad ka lang. Yun lang. Qualifying, it is important to qualify. Hindi po tayo pwedeng dala ng guest kasi unang-una, kung hindi ka pa nagpe-present, mahirap yun. Pangalawa, mahirapan ka po talaga magpalaki pag puro rejections yung nakukuha mo. Pangatlo, form. Nabaligtad ko na naman. Okay, so pangatlo po pala yung qualifying, pangalawa yung form. It is important to form the prospect kasi dyan ka po nagbibuild talaga ng connection. And pang-apat, knowing the needs. Okay? Ang tao, hindi makikinig unless they know you're the solution to their problem. And dyan na po papasok yung opening. Opening. Anong meaning ng opening? Opening the door. Hindi. Opening, pag alam mo na yung need nila. Pwedeng financial, yung tao baon sa utang, yung tao hirap na sa trabaho kasi pwedeng health. Ang daming needs ng tao. Ang daming pwedeng i-offer ng Nisana. Pwedeng friends. Diba? Ang daming pwede mong i-offer actually. You just have to know alin doon yung need nila. Ang daming pwedeng i-offer ng Nisana, to be honest. It's more than the health, it's more than the business side. Pwedeng yung team nyo, the community that you have. Pwedeng yung travels, pwedeng yung bonuses, pwedeng yung financial freedom, pwedeng yung nasa bahay ka lang, pwedeng yung time. Diba? Ang dami. So, ano ba yung lumalapit? Diba aso yung lumalapit? Hindi pusa. Ang pusa lumalayo pag nilapitan mo. Ang aso lumalapit pa, di ba? So, dapat, ang prospect mo, sila pa yung lalapit sa'yo. That's why, when you know their need, learn paano ka mag-open up. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Kunyari, yung tao, baon sa utang. Baon sa utang, tapos kulang yung sinesweldo, hindi binibigyan ng raise, tapos minsan hindi pa sumisweldo. Paano mo i-open up yan? Ngayon, alam mo na nabaon siya sa utang. What if sabihin mo na, uy, kumare, uy, kumpare, uy, besi. Di ba nabanggit mo, baon ka sa utang? Nako, I might have a solution for you. Ito, maganda to kasi imagine, pwedeng 6 months, 1 year from now, mabayaran na natin yung utang mo. Pero syempre, tatrabahuhin lang natin. Willing ka bang pakinggan? Libre lang naman makinig. Libre lang naman makinig. Ang tao gustong-gusto nga sa libre, di ba? Di ba? Ang dali mag-open. O, bigyan ko pa kayo ng another idea. What if yung gusto niyan mahilig mag-travel? Yan, travel naman, di ba? How about i-open up mo na, uy, di ba mahilig kang mag-travel? May ginagawa kasi akong business ngayon. And right now, meron kaming parang contest na makakapag-travel ka for free. Baka gusto mong silipin. Libre lang makinig. Diba? Ngayon nakikita nyo kung paano ko dinadala yung prospect into the presentation. You build the curiosity. Okay? Bakit? Kasi ganito yan. What if gusto niyan mag-travel, tapos sinabi mo, ito yung sana ginagawa ko, tapos pwede ka mag-travel dito. Anak ka ng teteng, lahat po online ngayon, pwede niyang i-search sa Google, yung sana. O, sa tingin mo, magpapapresent pa yan sa'yo kung lahat nga nasa internet na. Diba? Imagine, dito sa iyo sana matutulungan kita with your finances. Anong gagawin yan? Syempre,
points ko? Yun yung tanong. Okay. So nakikita nyo po itong apat na to. Actually, that's the 80% ng ginagawa nyo po. That's the connecting part. Yung other 20%, closing. Okay? So, closing starts in inviting. That is the time that you're directly inviting the person to the presentation. May tatlo pong way. Merong direct approach, meron po tayong third party, and syempre, yung third one, alam na alam nyo to, yung favor approach. Direct approach, ito po yung way na pwede mong i-offer yung business directly to them. Example, silipin mo. Libre lang naman makinig. Direct approach. Third party, naku, madali lang yan. Kunyari, ganito. Alam mo yung guest mo, saan ba maganda sa Pilipinas? Sabihin natin, taga Tawi-Tawi kasi may nakita ako ditong comment, taga Tawi-Tawi. Ayan. Tawi-Tawi yung prospect mo. Sinabi mo, uy, nabanggit mo, taga Tawi-Tawi ka, di ba? Actually, kaka-open ko lang kasi ng business ko and right now, we're looking for people na mag-e-expand dyan sa Tawi-Tawi. Baka may kilala ka na gustong mag-earn ng income, pwedeng weekly din. And ang maganda pa, may free travels din. Libre lang pakinggan. O di ba? At least nakarating ka ng Tawi-Tawi. Di ba? And lastly, favor approach. Ito po yung pinaka-favorite ko kasi buong gold run ko, yan lang yung ginagawa ko. Okay, pero ito, wag na wag po kayo mag-favor approach kung wala po kayong connection sa prospect nyo kasi magtutunog scammer ka. Okay? So, wag niyo mong gagawin yun, okay? Nagawa ko na po yun. Okay? So, favor approach, for sure, alam niyo na po, ito po yung sikat na Hello Roger. Diba? Paano mag-favor approach? Uy, Bessie, nabanggit ko sa'yo, di ba, na may ginagawa akong business? Mahilig ka pa namang gumastos. Why not try mo na lang kumita nang nasa bahay pa? Actually, ngayon, naghahanap din kasi ako meron na akong dalawa. Kulang na lang ng isa. Baka naman libre ka. O, di ba? Favor approach. No, nagawa mo yan, you're actually already closing the person. Pero ito yan. Ang inviting po, your main goal is to bring the person to the presentation kasi nga, mag-google yan pag hindi. Kaya po sa team namin, meron po kaming scripts, meron din po kaming taboo words. Taboo words po, hindi po tabo ah. Hindi po yung pinanliligo. Taboo words po, yung mga salitang hindi pwedeng sabihin. Diba? Yung mga words to avoid. Kasi ang goal mo naman talaga is to bring the person to the presentation. So, yun yung inviting part mo. Kasi guys, kung imagine niyo, kung i-explain niyo yung sana sa chat, siguro nagkaroon ka na ng asawa, nagkaroon ka na ng anak, di pa rin naintindihan ng prospect mo kung ano yung ginagawa mo. Diba? That's why it's important to bring the person sa presentation. Okay? So, ano yung tamang motive? Guys, hindi po tayo about the points. Yung sana is a solution. Solution po ang yung sana, hindi po points lang to. Yung sana is a solution. Therefore, make it 1. Okay? Hindi po yung basta points lang. And last, ito po, rejections. Sino dito yung sawang-sawa na sa rejections? Pwede po tayong mag-type 1. Ayan. Yung pagod ka na gigising na naman ako para mag-invite, mare-reject na naman ako. Hindi pong ganon. Naramdaman nyo na po ba yun? Yung gigising ka ng umaga, yung ayaw mo nang dumilat kasi
Ba't ako didilat? Mare-reject na naman na ulit ako. Tulog na lang kaya ulit ako. Di ba alam niyo yung tipong ganon? Kung naramdaman niyo na po yun, naku po, magkakaproblema po kayo ng upline niyo. Okay? So hopefully hindi niyo po naramdaman yun. Okay? So rejection guys, ito lang yung tatandaan niyo. Sino po dito mahilig pumunta sa Pure Gold dahil merong free taste? Ayan. Yung mga taong babiyahe pa, pupunta lang ng Pure Gold para lang sa free taste. Ayan. Madaming ganyan, di ba? Ito po yung pansinin nyo. Lahat po ba ng dumadaan sa free taste, kinukuha yung free taste? Hindi. Hindi, di ba? Imagine this. Free taste. Free now, hindi pa kinukuha ng lahat. What more pa kaya yung Usana? Yung Usana ba, libre simulan? Di ba hindi? So why do you expect that everyone will join Usana kung yung free nga hindi pa kinukuha ng lahat? Ito pa yung malupit dyan. Nakikita nyo ba yung nagbabantay ng free taste table? Pag may dumaan tas hindi kinuha yung free taste yan, nakita nyo bang nagdrama? Yung may dumaan na naman, hindi mo na naman kinuha. Wala na naman akong mababawa sa binibenta ko, ganyan. Wala na naman akong benta. Nakita nyo bang nagganon, yung nagbabantay ng free taste? Di ba hindi? Bakit ka madadown pag nare-reject? Kaya yun nga, free na nga, hindi pa kinukuha ng lahat. Di nyo naman nakitang nagdrama yung nagbabantay. Ano yung ginagawa ng nagbabantay ng free taste? Sinong ina-entertain nila? Sinong kinakausap nila? Yung taong interesado or yung gusto lang kung anong meron sila. Tama, di ba? Imagine, free taste na yan, ha? Nako, kung libre lang yung essential, siguro, lahat tayo dito gold na. Di ba? Ito yan, bigyan ko kayo ng story, okay? Sino mahilig dito sa story? Ito po yung simula ko with Usana. Kung napansin nyo po, mabagal din po ako sa Usana kasi ito yan. It took me 1 week bago ko malaman para pala mag-income dito, kailangan mong mag-invite. 1 week! Wala. Alam nyo po yung sa group chat, nagchat-chat sila, ay may bagong pay-in. Nagtataka ko, ano yung ibig sabihin ng pay-in? Tapos nagtataka ako, nagsisend sila ng schedule sa group chat. Sabi ko, hala, bakit may schedule? It took me 1 week para malaman na kailangan mong mag-invite dito sa business na to. Imagine that, ako po yung isa sa mga produkto ng budol-budol. Yung inas lang yung pangalan, yung phone number, yung email address, yung address. Next thing first, binigay na yung credit card. Ako po yung isa sa mga produkto nun, okay? Imagine, it took me 1 week para malaman na kailangan mo palang mag-invite dito. And then, nung nag-sharer po ako, okay, sa mga sharer dito kung may mga sharer po dito, guys. Kung sharer po kayo ngayon, I was once there. Actually, nung sharer po ako, alam niyo yung tawag nila sa akin? 5-star sharer. Yun. Ako yung pinakamalupit sa mga sharer kasi 5-star ako. Dapat ganyan din yung tingin nyo sa inyo ngayon. Kung sharer ka ngayon, believer ka ngayon, dapat tawag sa'yo 5-star, 6-star believer, 7-star builder. Yan. O diba mas may dating pakinggan? Ganyan po ako when I was starting kasi imagine yung mga kabatch ko po, PPPS na, builder na, tapos yung iba, consistent income. Tapos ako, anak ka ng teteng, $60 lang, 61. Kaya sabi ko, hindi ko hahayaan ma-down ako kasi sharer ako. Dapat ako yung nagkaisa-isang 5-star sharer. Ayan. So kung may tatalo po sa 5-star sharer, meron po tayong 6-star sharer dito. Ilaban po natin yan, okay? Pero syempre, wag po tayong tatambay sa sharer, okay? So imagine, nung nag-sharer po ako, dito na po ako natuto mag-present. Okay? Paano po ako natutong mag-present? Ganito yan. Nasa party po ako at that time. Birthday po ng kabarkada ko. Tapos, ito pa yung malupit. Yung lock-in ko dapat kahapon gustong magpa-present. Right now.
may dala akong laptop. Sabi ko, aba, pwede ito. Imagine, hindi ko pa po alam kung anong sasabihin ko sa presentation. Ang malupit dyan, yung prokosa, sinabi ko para sa dugo. Yung kokinon, sinabi ko para sa nagme-menopause. Kasi yun lang yung naalala ko sa nag-present sa akin eh. Walang-wala po akong idea, nag-present pa rin po ako. Pero imagine yung guest, gustong mag-pay in. Aba, ang problema lang, walang laman ng card. Yun lang. 'Di ba? Kasi ganito yan, imagine sa mga hindi pa po nagpe-present dito, kahit sabihin nyo si Dr. Myron Wentz, yung janitor ng USANA, maniniwala yan sa inyo. Walang idea yan sa sinasabi mo kasi ang alam lang niyan, magpe-present ka sa kanila. 'Di ba? Imagine, after po nun, kung nakikita nyo po, itong week na to, yan, yung 0. Ayan, para ma-next po natin. Yung 0 na yan, dyan na po lumabas yung pagka-acne ko. Yung sabi ko, nakakapagpa-pay in naman ako. 5-star share. 5-star sharer nga ako, so ibig sabihin, magaling ako eh. Nakakapagpa-pay in ako, may downlines na ako. Wow, leader na ako. So dito, kinut off ko yung communication ko sa mga upline ko. Sinabi ko, gagawin ko tong business na to kasi sa akin to. Tapos ito yung malupit, guys. That week, meron po akong 7 lock-in. 7 ah. Sabi ko, ito na yung Dragon Balls ko. Yun, 7 eh. 'Di ba? Meron po akong 7 lock-in. Sa 7 po na yan, isa lang yung sumipot. 7 ah, tapos isa lang yung sumipot. Ito pa yung malupit, guys. Dr. Myron Wentz pa lang ng presentation. Literal, pangatlong slide pa lang ha. Aba, nag-leave na ng Zoom. Tapos, pinalo up ko after niya mag-leave. Sinabi ko, bro, nawala ka yata sa Zoom. Sabi niya, sorry bro, nawalan ako ng internet. Aba, nawalan ng internet, nakapag-reply. Sinong niloko mo? Sinong scammer ngayon? Imagine that. That was the time na nanonotice ko, 7 yung lock-in ko. Isa na nga lang yung sumipot. Niloko pa ako. Diyan na po ako na-down ng sobra. Diyan na po ako nagkaroon ng tinatawag na downline mentality. Alam niyo po ba yung downline mentality ko? Sa sobrang pagkanega ko, minessage ko yung mga crossline ko. Sinabi ko, uy, napapansin mo ba, chinachat lang tayo nila Jericho pag kailangan nila ng points. Uy, napapansin mo ba, mini-message ka lang ng upline mo pag gusto ng points, pag gusto ng income. Ganoon na po ako kanega. And the worst thing na ginawa ko po talaga sa sobrang nega ko, nag-research po ako ngayon. USANA is a scam. Tapos, kinapi ko yung link, sinend ko sa group chat namin. Minessage agad ako ni Mentor Jericho. Sinabi niya, bro, ano ba yung sinesend mo dito? So, I took the time. Sabi ko, grabe, pinansin niya na ako. Sinabi ko, upline, mag-quit na ako. Gulat si Mentor Jericho eh. Sabi ko sa kanya, upline, sinabi niya sa akin, dito you're just sharing the opportunity. Sharing the opportunity? Bakit puro rejections, upline? Tapos ito pa, sinabi ko sa kanya na, upline, sabi mo dito, mag-invite ka lang, yayaman ka na. 6 weeks na ako sa business, tapos wala pa sa kalahati ng investment ko yung nakuha ko. Dahil na, pinagluloko niyo ako eh. Sinabi ko talaga yun ha. Tapos sinabi lang ni Mentor Jericho na, bro, okay lang naman na mag-quit ka. Pero ang tanong, okay lang din ba na bumalik ka sa buhay na meron ka before? Alam niyo yung naramdaman ko, yung kamay ko, yung gusto na talagang mag-swing, yung tipong ganon, sinabi ko, grabe naman tong taong to, walang pakiramdam. Kumbaga, Batman, batot manhid. Imagine, magkikwit ako tapos sasabihin ka ng ganon, okay lang. Di ba? Kaya nga sabi, di ba, the temptation to quit is stronger when success is just around the corner. Kasi imagine po, after that week, dito po ako nag-sponsor ng 12 tao in 4 days.
I spent the whole Saturday training maghapon. 14 hours po akong nasa YouTube, nasa intensity live trainings. Nag-aaral. Kaya lang pala ako negang-nega. Kaya pala ako walang results. Hindi naman ako nagte-training. Hindi naman ako nakikinig kay upline. I spent the whole Saturday. Nag-aral ako mag-prospect, mag-invite ng tama. I spent the whole Sunday. Nag-add ng maraming Facebook friends. I spent the whole Monday prospecting to the max. Ang dami kong mini-message. Hindi ko na nga nare-replyan yung iba. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yung mga presentations ko po, 4 a.m., 5 a.m., papatusin ko pa rin. Kasi sinabi ko, this time, I will make it worth it. And that was the time na naging achiever po ako. That was the time na nagpa-pay-in po ako ng 12 directs in 4 days. And how did it happen? If you really want it to happen, then you must decide to yourself that it's and I'm gonna make it happen. After a month, nag-director din po ako. After a whole month, nag-silver din po ako. So kung ngayon, parang nagtataka ka sa USANA, bakit parang ang bagal? Mabagal din po actually yung progress ko sa USANA. Ito po yung first 4 months ko. I think, kinumpute ko po yan, mga around 120,000 pesos po yan. On my first 4 months. Ito po yung in-income ko. Actually, ano pa po to eh. Hindi pa po to updated. Pero, ito, paano ba to? Para makita nyo rin po, for the past 4 months, I think ang in-income ko po, hindi ko lang po sure pero siguro mga around, ayan, hindi ko rin sure. Wait lang, ayan. Balik natin yung screen share kasi naghang yung screen ko. Ayan. Para makita nyo na lang din po, ano yung tinatrabaho nyo with USANA. Ayan. So, mabagal ang MacBook. Parang ang saya bumili ng bago. Ayan. 'Di ba? Imagine, ano po yung month ngayon? July. So, June, April, May. Ayan. Sabihin natin April. Ito na po yung income ko na solid. Hindi na po ako bumababa ngayon ng director income. So, sabihin natin yung 14,000 po, I think, for the past 3 months is 600,000 pesos. Ayan. Hindi po kasi updated to eh. So imagine, ito po, sa iyo sana yung possible na pwede mong maging income kung tatrabahuin mo lang, kung magde-decide ka talaga na gusto mong lumaki yung business mo. 10 months po into the business, ito po yung, nag-join po ako September 13. Yan. So 10 months po into the business, ito na po yung income ko. So in pesos po, mga around 1,200,000 siguro. So, mga around ganyan po. 10 months into the business. And the reason, because of that, so kung magtatanong po kayo, Coach KD, paano po yun? Coach KD, paano niyo po nagawa yun? Simple lang po. Hindi ako nag-quit. Yun lang yun. Diba? And kung ito, singit ko na lang po, kung maraming questions yung prospect nyo, aralin nyo na lang po yung scripts or tanongin nyo yung upline nyo. Asking questions isn't a sign that you're weak. Asking questions is actually a sign that you actually want to learn more and you want to stay stronger. So, huwag ka mahihiya magtanong ng tanong. And ito, gusto niyo na po bang malaman kung ano ang pinaka-effective na pag-i-invite? Ready na po ba kayong malaman ang secret ng Krabby Patty? Kasi ang katotohanan po talaga, wala naman po talagang effective na inviting. Gusto nyo po ng number 1 tip na ibibigay ko sa inyo kung gusto nyong gumaling, kung gusto nyong maging sobrang effective yung inviting nyo, find the person na may same personality kayo. Tanungin nyo siya kung paano siya mag-invite. Ganun lang. Hanapin mo yung tao na parehas kayo ng personality. Yung nasa iyo sana, baka naman mamaya, nasa ibang company yung tanungin mo, mahirap yan. Okay?
So, wag niyong gawin yan. Yan, wala po akong COVID. Lagi nyo lang pong tatandaan, inviting is a numbers game. 100 yung prospect mo. 50 dyan yung qualified. 20 yung interested. 10 yung mapepresentahan mo. Swertehin ka pag 2 dyan nag-pay in pa. Swerte pa yun, ha? Therefore, you must. Kaya nga sabi ko kanina, anong industry ba tayo? Network marketing. You can't expect to succeed in a network marketing business kung yung network mo hindi lumalaki. And remember this, natutunan ko po to sa mentor ko. Grow your network so that you can grow yourself. And when you grow yourself, you can grow your people. And when you grow your people, those people will grow your network. And when your network grows, your organization grows. And pag lumaki ang organization mo, mas malaki ang income mo. Okay? Therefore, the decision starts from you. Okay? So, lagi nyo lang pong tatandaan, inviting is a game of patience and timing. And those that do very good in inviting is yung mga creative sa pag-invite. Okay? And balikan po natin yung steps, ha. Lagi nyo lang pong tatandaan, prospecting, unlimited po ang prospect, limited ang mindset. It is important to form your prospect kasi this is the way to connect to them. To qualify your prospect, mas productive ang presentation. To know their needs, mas madali mag-open up. Opening up what you have is to fulfill, be a solution to their need. And when you close them, when you close it, then dyan mo na sila ini-invite. And sabi ko nga po, your goal is to invite them to the presentation. Wag mong i-explain sa chat. Okay? So 80% connecting, 20% inviting, and troubles on communicating. Mag-chat lang po kayo below. May mga messages na nahihirapan kayo mag-reply. And just a reminder, ang goal po natin is to fulfill yung vision ng company natin. And hopefully, natulungan ko po kayo and marami po tayong natutunan. Pero at the end of the day, it is useless kung wala din po tayong i-apply. Okay? So hopefully, marami pong rank advancement, create more and more gold directors, diamond, ruby, emerald, na talagang we will make the history na yung intensity is yung pinakamalupit na team, hindi lang sa USANA Philippines, hindi lang sa USANA Canada, but sa buong mundo. And that will happen when everyone decides that it's gonna happen. Okay? And lastly, gusto ko na lang pong iwan sa inyo na lagi nyo na lang pong tatandaan. Everything that you want, it exists. Anything. Just don't give up. Okay? So, ayun, hopefully, again, good morning here from Canada, good afternoon Philippines, and see you all at the top. Ayan. Ayan. Ayun! Woo! Grabe! Napakatindi mo, Coach KD. Ayan guys, so okay lang ba guys sa siksik, liglig at umaapaw na nakuha natin sa training ni Coach KD? Okay lang ba mag-thank you naman tayo kay Coach KD? Pinagbigyan tayo, puyat, okay? Puyat pero hindi payat. Iba yun. Pero pinagbigyan tayo, matindi ang training na binigay. Napakalaman. Okay? So okay lang ba? Let's be thankful kay ako personally, no, Coach KD, thank you. I have a lot of mga Gen Zs sa team ko. So definitely, ang laking tulong. Napakalaking tulong nito. So thank you so much sa training mo na to, no? So ayan, tapos pag magpo-post kayo guys or magpo-post kayo sa Facebook nyo or sa stories nyo, you can tag Coach KD para ano rin sa kanya to. Maging malaking tulong din to sa kanya sa attraction marketing for people to be more curious na, uy, ano ginagawa ni KD? Diba? So ayan, again, Coach KD, thank you. Napakalupit ng training mo, napakalaman. Mataba ang utak. So talagang, di ba, kaya 10 months, gold.
8 months ba? 8 months o 10 months in the business. O, pero gold. O, di ba? Sabog. Alright. So, ayun. Grabe talaga. Grabe yung mga kaganapan na to. Guys, gusto kong makita kung gaano kayo kabuhay dyan. Sige nga, type 3 naman. Nakakasawa na yung type 1 and 2. Type 3 naman. Dun sa mga talagang maraming natutunan. Tabugan learnings, di ba? Grabe. Ni Coach KD. Oh? Ha? Picture with Coach KD. Oo, sige. Ayan. Coach KD, are you there? Ayan. Yes, Coach. Nandito Pipicture po. tayo. Pipicture tayo para makapagpahinga na rin to si Coach KD. Lupit mo, Coach KD. So, Anong oras na dyan, Coach KD? 15 minutes 4 a.m. na po. Ayan.